Mainit na balita ang utos mula sa commander ng Many Uniform na arestuhin si Pangulong Kuting Jr. matapos lumabas ang resulta ng imbestigasyon mula sa Korte Suprema. Ayon sa ulat, solidong ebidensya ang nag-uugnay sa Pangulo sa mga kaso ng katiwalian at iba pang kriminal na aktibidad. Matapos ang mahigpit na pagsusuri ng Korte, nagbigay ito ng pahintulot upang isakatuparan ng pag-aresto. Sa kabila ng matinding tensyon, nananatili ang Malacanang na tahimik sa issue. Ayon sa mga insider, kasalukuyang nasa estado ng emergency meeting ang gabinete ni Kuting upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Samantala, pinuri naman ng publiko ang tapang ng commander ng Men in Uniform sa pagtupad ng kanyang tungkulin kahit pa ito'y nangangahulugang pagharap sa pinakamataas ng opisyal ng bansa. Patuloy na tinututukan ng sambayanan ang mga kaganapan na posibleng maging makasaysayan sa politika ng Pilipinas. Nananawagan naman ang mga grupo ng karapatang pantao at eksperto sa batas na tiyakin ang maayos at patas na proseso sa nalalapit na pag-aresto. Ang tanong ng marami, magpapasakop kaya si Kuting sa batas o pipiliin niyang lumaban? At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ibang commander, talagang gigil na gigil. Pero ang ano dyan is, pagka walang kayo nakita sa akin, mga commander, lahat, nationwide, pag wala kayo na dinig sa akin, walang hudyat, the mere fact na makita nyo ko, yun yung hudyat. Ang sa akin na magiging hudyat ay yung Duterte. Okay. Sabi nyo, neutral tayo. Sabi nyo, neutral. Kailangan neutral. Puti kasi neutral ka, tingnan nyo AFP, neutral. AFP, neutral. Okay. Pati AFP, sasabunin ko. Sorry mga AFP sasabunin ko kayo. Okay. Yung statement ni Inday, minura-mura ang presidente, minura-murang tapos gigil na yung tao. Putangin na ninyo kayo, BBM. Manggagamit ka talaga gago ka Gago ka talaga presidente ng Pilipinas, gago ka tarantado ka napakawalang yamo Sa totoo lang. Sa mga maka-BBM, sorry pero gago talaga yung BBM na yan Kita ninyo ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Putangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito Mapadrug test ka na muna, gago. Padrug test ka, gago. Nayupa ka. Tangina mo, kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo. Mahalaga yung boto mo. Paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas maraming boto yon. Gago. Tangina mo. Sorry. Mga kapitbahay ko, Kainit ng ulo, kaya ayoko mag-vlog Umiinit ang ulo ko Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na. Nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putangin na ka. Gago. Sorry. Gigil ako Putangin na hayop ka. Ngayon ka lilitaw. Tatapang-tapangan ka. Gago. Tangina mo. Ipapakita mo pa presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa iyo, Inday, huwag ka mag-alala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago! Ina mo. Tanga.
Putang ina nyo, hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo, gago kayo. Okay, sasamahin kayo lahat sa akin eh. Ang ano na to, no? Kita ninyo yung nagtatalong politika. Nagtatalong politika. Kaya nga mini-maintain ko FGF sa gitna tayo. Parang di tayo mawala eh. Parang di tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip, no? Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka eh. Galit na eh. Galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Bukay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig niyo yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila eh. Gigil na gigil ako eh. Pero kinokontrol. Kinokontrol namin, yung galit namin. That's courage. Courage is not just plain na tapang. That's stupidity. Plain tapang, that's stupidity. The courage is the ability to control yourself. Control your fear, control everything. And perform the mission. That's courage. Yung you do the right things. Yung properly, hindi yung ganyan na, yan na. Putang inang yan. Magano na, magkalsada na tayo. Putang inang yan, gago. Magkakalsada ka, bakit? Galit ba kayo sa EDSA? Galit kayo sa EDSA? Galit kayo kay Mama Mary? Doon kayo magano, doon nyo dinay-direct yung tao. EDSA. Ba't hindi sa Kongreso? Doon kayo galit eh. Yun nga tanong ko eh, bakit hindi sa Kongreso? No. Ba't hindi sa Kongreso? Nandun yung ano eh. Tapos nun, veterans, punta kayo, support kayo ano, kay Inday, doon kayo magsalita-salita. Nang puta. O sige, veteran. Because you are thinking na ang focal point mo is yung personalities eh. Why not make the focal point yung issue at hand, yung issue? Nakakalimutan yung issue, bangag yung presidente. Bangag, tapos nakawan. Yun yung issue. O nagsalita ang Duterte, sabi ni Digong, na kakusapin niya AFP. No, kakusapin niya AFP. Tapos nun eh, inaano niya, binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand the explanation. You demand. Tanginang yan. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Eh si Inday Sara nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the constitution. Kaya kayo nandyan pa. Kasi hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tanging mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kaya kayo nandyan, kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao, people power. Wala. Minadinig ba kayo? Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan. Supporter na tayo, labas na tayo. Eh, hindi nyo nga. Kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Dami ko na sinabi, nawala na ako. So, una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga kayo. Bopol.
O, tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis, tinatakot nyo taong bayan. Huhuliin na si Inday. Ha? Huliin siya, isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo! Pinakamaganda niya, kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tanginan ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag niyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte, no? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Bangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung Office of the President eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok kayo sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita. No? Is she a threat to national security? Of course not. Putangina, sino nag-a-advise dyan sa presidente national threat? No? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mga hinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandyan yung NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tangina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga gago. Tangina nyo, gagaguhin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is the hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin ninyo lahat. Subukin nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo.
All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo pinapanood namin kayo Galing kami dyan sa loob Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating Pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options. Hindi nyo ba nakikita na the president, the former president is becoming excuse me, yung mga aso tumapanik the president is being desperate already. Parang kakausapin yung mga junior officer, kakausapin yung mga bakit hindi na makausap? It is an admittance na the president, the former president believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailangan usapin ng mga junior. Putang ina. AFP last call, PNP last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan, every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to being a narco state or a communist state. Parehas, pagsamahin nyo na, narco-communist state. Every day that you tolerate, you are tolerating, every day that you are tolerating this wrongdoing in government, you are tolerating a president who is taking drugs. You are tolerating an addict president. You are tolerating a Congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call, Armed Forces. Makinig kayo sa akin. Nakaset up yung bansa natin para civil war. Kayong mga Pilipino, makinig kayo. Kayong mga madada ng mga Pilipino, makinig kayo. Putang ina, panay salita-salita, panay yabang Hindi nyo ba naisip na tayo magbabanggaan tayo lahat? Kaya AFP, PNP, pigilan nyo to. Pigilan nyo. Mawawalan kayo ng papel pagka hindi nyo ginawa yung papel ninyo. Ano yung papel ninyo? Papel ninyo ay you support and defend the Filipino people. You defend the Filipino people. You uphold the Constitution. Ang ginagawa nitong mga putangin ng mga politikon to na tinotolerate ninyo, they are now using the Constitution. No? Binababula, ginagago kayo, ginagawa kayong tamukyo. Utusan lang kayo They are using the Constitution to quell the resistance brewing because this resistance ang totoong Pilipino. And you are becoming an instrument of these stupid people in government because you are tolerating them. Tangin na yan. And if we have to draw the line, we will draw the line. Magpatayan tayo kung gusto ninyo. But you have the power to stop this, armed forces. Because hindi kami papayag na mauwi tayo sa droga. Mauwi tayo sa nakawan ng mga putangin ng mga congressman na yan. Hindi kami papayag. We are that close already. We are that close na mag-declare kami ng revolution. Putang ina ninyo, sabihin nyo, babanatan nyo kami ng rebellion. Putang ina ninyo lahat. People of the Philippines, we the sovereign Filipino people, Constitution, ito lang kayo sa ilalim. Huwag nyo kaming gaguhin, huwag nyo kaming gabitan ng konstitusyon. Tang ina ninyo. Kami may-ari ng konstitusyon. Kami ang nagpapatupad ng konstitusyon. Kung kinakailangan naming magkaroon ng court order, kami.
People's Court. Aarestuhin namin lahat yan. Putang ina nyo, hayop kayo. Gago kayo. Armed Forces, ginagago kayo ng mga gagong politiko na yan. Ginagamit kayo. And here you are, nagre-relax kayo. And yung Duterte na matanda, sinasabi, kakausapin yung mga junior officer. What does that make of you? Kayong mga nasa itas, panay kayong mga walang bayag. Panay kayong mga bayaran. Yun ang dating eh. Namputya. Ano na nangyari sa serbisyo? Iniwanan namin niya matino. Tapos here you are, naghahanap kayong promotion, naghihintay. Putang ina. Dapat kayo, ang iniisip nyo, AFP, kung paano matitigil ito. Simple, doon kayo sa tama. Ano ba yung tama? Tama lang yan. Tama ba yung nakawan? Tama ba yung may droga? You get the president to take a hair follicle drug test. That's the right thing to do. Huwag nyo nang hintayin ng taong bayan ang lulusob dyan sa Malacanang. Huwag nyo nang hintayin ng taong bayan ang magpapadrug test. Magkakalasog-lasog yung presidente na yan. Punta na threat to the national security, threat to the life of the president. Tarantado! The president is the threat to the future of this country. Putang ina nyo, hayop kayo. Ginagago nyo Pilipino. Nasaan na yung pera? AFP, kung nung pa kayo tumayo, mabebenta ba yung ginto? Mabebenta ba? Kung tumayo kayo, AFP. Matatransfer ba yung 89 billion nung PhilHealth? Ha? Nasaan yung yung Marley Kapan? 250 billion. Nasaan na? Tapos magagastos ba yung budget? Hindi pa tapos ang taon, ubos na yung budget, wala nang pera. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Tangin na mo. Gago. Tangin ng presidente yan. O tapos magtatapang-tapangan ka ngayon, BBM. Ay, nako. At kayo mga kababayan, panay dakdak, ganyan. Tapos maninira pa yung iba dyan, mga DDS. Yung mga troll, putangin na nyo, hayop kayo mga troll, mamamatay kayo, sabi ko sa inyo. Pag umikot ang gulong, yari kayo. Unahin ko kayo, mga troll, tanginan nyo. Kahit kayo nasa ibang bansa, papupuntahan ko kayo ng mga mga tauhan ko. Puta, yayariin kayo. Ang tatapang ninyo. Matanggap kayo ng pera. Barya-barya lang, ibebenta nyo yung bansa natin. Tanginan nyo. Mga kababayan, ang dyan, hindi ito pasikatan eh. Hindi ito palakasan ng boses eh. Ang pinaglalaban ninyo, yung future ng bansa ninyo. Yung future ng Pilipinas. Ninakawan na tayo na ninakawan eh. Putangin na itong Congress natin, tarantado. Akala mo lalaki ng boto, uupakan nila yung Vice Presidente, 32 million ng boto. Sila tigda 200,000 lang hanggang 300. Yung iba nga 100,000 lang ang boto. Yung iba dyan, party list lang eh. Anong karapatan ng mga tarantadong yan, na upakan ang Vice Presidente, upakan ng Presidente dati, si Duterte, at upakan ng mga government employee, Office of the Vice President. Anong karapatan nila? In aid of legislation? Putangin ang mga yan. AFP, tigil nyo na to. AFP, PNP, tigil nyo na to kasi kalaban nyo kami. Kalaban nyo kami. Taong bayan ang kalaban ninyo, hindi kayo mananalo. Kayo tumayo para sa taong bayan. At ipakita nyo tatayo kayo para sa taong bayan. Kasi pag ang taong bayan lumabas sa kalsada, lahat kami lalabas sa kalsada. One time, big time. Tatapusin namin to. Anong petsa ngayon? 20... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!